Nagsimula ang pelikula sa isang binata na nagngangalang Bae Jin-soo na tinatanaw ang Han River. Nakatayo siya sa gilid ng tulay, pinag-iisipan ng kanyang buhay. Sa kabila ng hindi pagkakaroon ng napakataas na ambisyon, ang kanyang buhay ay naging isang malaking kabiguan. At ngayon, nahaharap siya sa sitwasyon na walang pagpipilian kundi tapusin ang kanyang sarili. Ipinakita sa maikling eksena kung paano napunta si Jin-soo sa kalagayang ito. Napag-alaman na kinuha niya ang lahat ng kanyang ipon, severance, at loan na 900 million won. Pagkatapos ay ininvest niya ang halagang iyon sa bagong negosyo sa pangangasiwa ng isa sa kanyang malapit na kaibigan. Sa kasamaang palad, ang kaibigan niya ay isa palang scammer at tumakas dala ang lahat ng pera. Ito ay humantong kay Jin-soo sa napakahirap na kalagayan na may mga naniningil ng utang na kumakatok sa kanyang pinto at nagbabanta sa kanya na bayaran ang utang. Inistorbo pa nila ang kanyang mga kapitbahay, lalo na ang isang babaeng may sanggol na nagpadagdag ng stress kay Jin-soo. Upang subukang mabayaran ang kanyang mga utang, kumuha siya ng mga kakaibang trabaho tulad ng paglilinis ng mga bintana para sa matataas na gusali. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya na wala sa mga trabaho na ito ang magbibigay sa kanya ng sapat na pera para mabayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Pagkatapos ng pagbabalik tanaw, muling bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan ganap na sumuko sa buhay si Jin-soo at nagtatangkang tumalon sa tulay. Ngunit isang text notification sa kanyang cellphone ang pumigil sa kanya sa paggawa nito. Tiningnan niya ito at naiwang tulala habang sinasabi sa notification na 1 million won ang nadeposito sa kanyang bank account. Sa mabilis na pagkakasunod-sunod, 3 milyong won pa ang idineposito sa kanyang account na sinamahan ng serye ng mga misteryosong mensahe. Binasa ito ni Jin-soo na nalilito pa rin habang sinasabi ng misteryosong depositor na gusto nilang bilhin ang oras na sinukuan niya. Hindi nagtagal, isang mahabang puting limousine ang lumitaw sa kanyang harapan at 2 milyong won pa ang idineposito sa kanyang bank account na humihiling sa kanya na sumakay sa sasakyan. Nag-aatubiling sumakay si Jin-soo sa likod ng limo at hindi nagtagal ay ibinaba sa isang bakanteng teatro na may mesa na nakalagay sa gitna ng entablado. Nasa mesa ang mga card na may numero mula 1 hanggang 8 at isang pulang envelope. Sa mga card, ang 4, 7, at 8 ay wala na habang ang envelope ay naglalaman ng mensahe. Binuksan ni Jin-soo ang envelope na naglalaman ng mga detalye tungkol sa isang laro na tinatawag na The 8 Show at ang mga panuntunan nito sa paglahok. Lumalabas na babayaran siya para sa paggugol ng kanyang oras sa laro at hindi ito nangangailangan ng anumang partikular na kasanayan. Libre ang pagkain at tirahan habang siya ay kalahok, kaya hindi niya kailangang gumastos ng pera sa renta o hotel. Habang tumatagal siya sa laro, mas tumataas ang gantimpala. Sa kabilang banda, magtatapos ang laro kapag wala ng oras sa scoreboard. Ngunit kung sakaling mamatay ang sinumang kalahok, magsasara ang buong palabas kahit gaano pa katagal ang oras na natitira. Inalok din si Jin-soo ng pagkakataong umalis na may pamasahe sa taxi na 20 million won cash na nakalagay doon sa mesa. Sa una, naisip ni Jisoo na ang lahat ay maaaring isang prank show kung saan ang mga tao ay maaaring kumita ng pera sa pamamagitan ng paggawa ng mga kalokohang bagay sa palabas. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip ng mas masamang alternatibo na maaaring nagpapanggap ang palabas na ito para sa isang bagay tulad ng organ harvesting. Sa takot, nagpasya siyang kunin ang 20 milyong won at lumayo sa mesa. Ngunit sinimulan din niyang pag-isipan ng kanyang nakaraan at napagtanto kung gaano kawalang saysay ang lahat ng paghihirap. Isinaalang-alang na ang kanyang buhay ay hindi maganda, bumalik si Jin-soo sa mesa at pinili ang card na may markang number 3. Pagkatapos ay lumakad siya sa likod ng kurtina ng entablado at pumasok sa studio na may 8 palapag. Mayroon ding malaking digital timer na tila nakatakda sa loob ng 24 na oras. Samantala, ang kanyang card ay nagbigay sa kanya ng access sa 3 palapag na bakanteng kwarto na may scoreboard at intercom system. Higit pa rito, sa paligid ng kisame ay may maraming kamera. Sa ilalim ng scoreboard ay may shoot na naglalaman ng uniforme at isang libro na nagdedetalye ng mga karagdagang panuntunan na dapat sundin. Sa kanyang oras sa studio, kailangan ni Jin-soo na itabi ang kanyang mga gamit at isuot ang uniforme na ibinigay. Maaari siyang bumili ng mga bagay gamit ang kanyang pera sa isang espesyal na halaga ngunit dapat itong manatili sa kanyang silid. Ano man ang kanyang gastusin ay ibabawas sa kanyang bahagi ng premyong pera. Kinakailangang manatili si Jin-soo sa kanyang silid sa pagitan ng hating gabi at 8 AM at hindi pinapayagang harangan ang mga kamera. Kapag nilabag ang mga patakaran, ang kalahati ng premyong pera ay kukunin bilang parusa.
Magsisimula ang 8 show sa hating gabi, kaya mabilis na nagpalit si Jinsu sa kanyang uniforme. Kapansin-pansin, nanalo siya ng 30,000 won sa pamamagitan lamang ng paggugol ng 1 minuto sa laro. Ito ay nagudyok sa kanya na gumawa ng mabilis na pagbibilang kung saan napagtanto niyang kikita siya ng 43 milyong won kapag gumugol siya ng 24 na oras sa laro. Kapag gumugol siya ng 1 linggo doon, magkakaroon siya ng sapat na pambayad sa kanyang utang at sa wakas ay hihinto na ang mga naniningil na nananakot sa kanya. Sa gabi, nilamig si Jinsu at sinubukang bumili ng kumot sa pamamagitan ng intercom. Ngunit ang malaking scoreboard ay nagpakita na ito ay nagkakahalaga ng napakalaking milyong won. Sa wakas ay napagtanto niya ang problema sa 8 show, ang presyo ng mga gamit dito ay mas mataas kaysa sa mga regular na tindahan. Hinahamon ng laro ang mga kalahok na gumastos ng kaunti hanggat maaari. Ito ay nagudyok kay Jinsu na mag-isip ng matipid at nagpasya siyang gagawin niya ito dahil nakasanayan na niyang mamuhay sa kahirapan. Pagkatapos ay bumili siya ng mga itinapon na pahayagan at 1 karton na tulugan na mas mura. Masayang nakatulog si Jinsu sa pag-iisip kung paano totoo ang kasabihang, time is money ay literal na totoo sa buhay niya ngayon. Sa umaga, nakita niyang nakagawa na siya ng mahigit 14 na milyong won. Bigla na lang, isang malakas na boses mula sa labas ang nag-anunsyo sa lahat na magtipon sa ibaba. Lumabas si Jinsu upang makita ang 7 pang kalahok sa plaza at ngayon ay tumaas ang timer sa 35 oras. Higit pa rito, lahat ng nasa studio, mula sa swimming pool hanggang sa pagkain sa mga stalls, ay peke at gawa sa plastic. Maging ang sikat ng araw ay peke dahil isa lang itong maliwanag at umiikot na ilaw na nakakabit sa bubong ng studio. Binati ng mga kalahok ang isa't isa ngunit hindi ipinakilala ang kanilang sarili sa kanilang mga pangalan. Sa halip, nagpasya sila na ang bawat manlalaro ay dapat tawagin sa kanilang numero ng kwarto. Kaya, para sa lahat, si Bae Jinsu ay makikilala na ngayon bilang 3FC1F ay isang lalaki na iika-ika dahil sa ilang problema sa kanyang paa ngunit tumanggi sa anumang tulong. Si 2F ay isang matangkad, bastos na babae na may maikling blonde na buhok habang si 4F ay parang isang maingat na dalaga. Sa kabilang banda, si 5F ay isang katamtamang gulang friendly na babae at si 6F ay isang mayabang at matigas na nasa katamtamang gulang na lalaki. Ang 7F ay nakasuot ng salamin at napakatalino na may matalas na utak. At ang pinakahuli, ang 8F ay isang masayahin na kabataang babae na tila walang alalahanin. Dahil ang mga bagay na binibili nila sa kanilang silid ay hindi mailabas sa plaza, si 4F ay nag-aalala tungkol sa paggastos ng labis. Nag-aalangan din siyang bumili sa shoot sa Common Square dahil hindi pa nila alam kung magkano ang maibabawas nito sa premyong pera. Gayunpaman, nagpasya si 6F na alamin iyon sa pamamagitan lamang ng pag-order ng 1 kahon ng sigarilyo at 1 lighter mula sa Common Shoot. Nang dumating ang mga binili, nabawasan ang timer ng 2 minuto. Sa gayon, binanggit ni 7F na makakabili sila ng mga bagay gamit ang kanilang oras habang sila ay nasa common area. Si Jinsu, na nagtrabaho sa isang convenience store sa loob ng ilang taon, ay kinalkula na ang 1 minuto ay nagkakahalaga ng 2,500 won. Ngunit nagdaragdag ito ng isa pang nakakabahalang balita kapag naubos nila ang lahat ng kanilang oras, matatapos ang laro. Ang lahat ng mga kalahok ay umupo at pinag-usapan kung ano ang bibilhin ngunit natuklasan ni Jinsu na lahat sila ay may iba't ibang interes. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iisip, nagpasya silang bumili ng mga mahahalagang bagay kabilang ang mga balde, toilet roll, sanitary pad, garbage bag, at sigarilyo upang makita ang mga ito sa kanilang oras. Sa lalong madaling panahon, natuklasan din nila na ang pagkain ay isa pang problema at sa gayon ay tinalakay ng grupo kung ano ang kanilang gagawin tungkol dito. Inihayag ni 8F na nakatanggap siya ng 12 iba't ibang pagkain at 12 bote ng tubig noong araw na iyon ngunit hindi niya alam na dapat niyang ibahagi sa kanila ang mga ito. Kaya, kumain siya ng kahit anong gusto niya at naligo gamit ang tubig. Sa una, ang nakakainis na desisyon na ito ay tila naaayon sa kanyang walang alalahanin na karakter. Ngunit siya ay hindi lamang isang mangmang na may pribilehiyong babae habang ipinapaliwanag niya na wala sa kanila ang pinapayagang magdala ng anumang bagay sa labas ng kanilang mga silid. Upang solusyonan ang problemang ito, sama-sama silang bumuo ng ideya. Sinabi ni 8F na mayroong isang shoot sa kanyang silid na maaaring magamit upang ipamahagi ang pagkain sa mas mababang antas. Ngunit upang matiyak na ito ay pantay-pantay, nagpasya silang pumunta sa bawat palapag simula sa pinakamataas. Gayunpaman, sa pagpasok sa silid ni 8F, ang iba pang mga kalahok ay ganap na nabigla. Mas malaki ito at may napakalaking bintana, bathtub, dining table, at salamin,
mga amenities na wala sa ibang mga kwarto. Higit pa rito, nang lumipas ang 1 minuto, si 8F ay kumita ng 340,000 won, na higit pa sa kinikita ng iba. Tulala, ibinulalas ng lahat ang kanilang kinikita kada minuto, na nagpapakita ng pagkakaiba-iba sa mga kalahok. Ang 1F ay kumikita lamang ng 10,000 won bawat minuto, habang ang 2F ay kumikita ng 20,000 won. Ang 3F ay kumikita ng 30,000 won na siyang kabuuan ng kung ano ang kinikita ng 1F at 2F. Kaya, sinabi ni 7F na ang pera ay tumataas sa bawat palapag sa isang set sequence na tinatawag na Fibonacci sequence. Ang pagtuklas na ito ay tiyak na magbubunga ng panibugho dahil walang nakakaunawa kung bakit ang pinakamataas na palapag ay pinapaboran higit sa lahat. Isang flashback ay nagpapakita kung paano sumali ang participant number 8 sa game show. Dumating siya sakay ng limousine na may dumadagundong na musika sa pamamagitan ng kanyang earphone, hindi katulad ni Jinso na kinakabahan at hindi sigurado. Kahit na nakarating na sa teatro, nagpapakita siya ng pananabik habang tinitingnan niya ang bagong kapaligiran. Pagkatapos piliin ang card number 8 ng walang anumang pag-iisip, nakuha niya ang pinakamalaki at pinakamarangyang silid. Bukod pa riyan, gumastos siya ng malaki hanggang sa umabot sa 0 ang kanyang pondo. Gayunpaman, dahil mas malaki ang kita sa mas mataas na palapag, nagising ang 8F mula sa pag-idlip na may malaking halaga ng pera sa kanyang scoreboard. Fast forward hanggang sa kasalukuyan, nagtatampo ang mga kalahok tungkol sa kanilang pagpili ng mas mababang palapag dahil sa limitadong kita. Gayunpaman, nagkaisa sila sa iisang layunin na dagdagan ng oras upang patuloy silang kumita ng mas maraming pera. Ang 7F, na matalino, ay nakabuo ng napakatalinong plano upang ipamahagi ang pagkain ng pantay-pantay. Ipinaliwanag niya na dahil mayroon silang 12 kahon ng pagkain, ang bawat kalahok ay kukuha lamang ng 1 kahon sa isang araw, at kung patuloy silang makaramdam ng gutom, ang mga kalahok ay bababa sa unang palapag at paghahati-hatian ng pagkain mula sa natitirang 4 na kahon. Nang maglaon, tinalakay ni Jinso at ng 7F ang layunin ng palabas na malayo sa iba. May teorya si 7F na gusto ng game show na mag-away-away sila ngunit sa ngayon, nagtagumpay sila na magkaisa bilang isang komunidad. Kung gusto nilang patuloy na kumita ng pera, dapat nilang panatilihin ang sandali na ito. Sa ibang lugar, ang iba ay naiwan na nagngangalit habang ang 8F ay bumili ng maraming damit sa common area na nagpababa ng kanilang oras ng husto. Gayunpaman, ang 8F ay nagpaliwanag na mayroong isang paraan upang magdagdag ng oras, at ito ay sa pamamagitan ng hagdan. Sa halos 10 minutong natitira, ang mga kalahok ay nagsimulang tumakbo pataas at pababa ng hagdan nang hindi alam kung ito ay gagana. Sa kanilang kaginhawaan, nang ang orasan ay umabot sa 0, ang oras ay nag-reset sa 24 na oras, salamat sa kanilang pisikal na pagsusumikap. Sa sumunod na mga araw, ang mga kalahok ay tumakbo pataas at pababa ng hagdan sa araw. Ngunit lahat sila ay tila mas nagutom kaysa karaniwan pagkatapos ng mahirap na araw ng trabaho. Sa gitna ng lumiliit na mga supply ng pagkain, gumawa sila ng diskarte, gumawa sila ng 2 koponan, ang isa ay aakyat sa hagdan habang ang kabilang grupo ay nagpapahinga. Ang pangkat na gumagawa ng gawain ay makakakuha ng karagdagang pagkain at magpapalit sila ng tungkulin sa susunod na araw. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng problema nang ang 1F ay hindi makaakyat sa hagdan ng kasing bilis ng iba dahil sa problema sa paa. Ang 6F, isang matigas at mukhang masamang tao ay hindi pinansin ang kanyang kapansanan at pinilit siyang gawin ang kanyang trabaho. Gayunpaman, nagboluntaryo ang 2F na pumalit sa isa sa pamamagitan ng pagpalit sa kanya. Ang parehong bagay ay nangyari sa sumunod na araw, at si Jinso ay nagpasya na tumulong sa oras na ito. Dahil sa konsensya na ang iba ang gumagawa ng kanyang trabaho, nagpasya ang 1F na maging sanitary worker at itinabi ang mga basura ng lahat sa kanyang silid. Kinabukasan, nakita ng 7F ang mga irregularidad sa pagpapalawak ng oras. Sa kabila ng kanilang walang humpay na pag-akyat sa hagdanan, ang oras sa scoreboard ay patuloy na bumababa, hindi tulad ng ibang mga araw. Nagpasya ang 8F na sumuko at umidlip dahil hindi gumagana ang pagdadagdag ng oras na ikinagalit ng iba. Ngunit muli, ipinakita ng 8F ang kanyang pagiging tuso habang ipinapaliwanag niya na ang mga tao sa itaas na palapag ay kumikita ng mas maraming pera kada minuto. Nangangahulugan ito na kahit na mas kaunti ang kanilang trabaho, mas malaki ang naiaambag nila sa kabuuang scoreboard kaysa sa mga nasa ibabang palapag. Habang pabalik siya sa kanyang silid, napagtanto ni Jinso na hindi lang siya isang happy-go-lucky na babae kundi matalino rin siya. Sa kabilang banda, ang iba pang mga kalahok ay patuloy na tumatakbo.
Pagkatapos ng mahigit 6 na oras, napansin nila ang unti-unting pagtaas ng oras. Sa wakas, ang lahat ay bumalik sa kanilang mga silid ng malapit ng maghating gabi ayon sa mga patakaran ng laro. Ang sumunod na araw ay nagkaroon ng higit pang suliranin habang ang oras ay nagsisimulang maubos kinaumagahan. Ang mga kalahok ay nagmamadaling nagsimulang tumakbo muli. Gayunpaman, ang 4F ay nagsimulang magkaroon ng seizure sa kalagitnaan ng pag-akyat sa hagdan. Sa kabutihang palad, ang 5F ay isang nurse at maaaring tumulong, ngunit kailangan niya ng gamot na tinatawag na phenytoin. Nagmamadali ang 2F patungo sa chute ng common area para kumuha ng gamot, ngunit pinigilan siya ni 6. Sinabi niya na ang 4F ay hindi mamamatay dahil lamang sa seizure at hindi nila dapat sayangin ang kanilang natitirang oras sa pagbili ng gamot. Gayunpaman, ikinagalit lamang ito ng number 2 at nauwi sila sa isang argumento. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Jinso ang pagkakataong mag-order ng gamot na nakakagulat na nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng oras. Napagtanto ng 7F na ang palabas ay nangangailangan ng entertainment at ang kanilang pag-aaway ay nagdulot sa pagtaas ng oras. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.